Pagod na ba kayong magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa masakit na pamumulikat ng binti o nahihirapan sa paninigas ng kalamnan na nagpapahirap sa pagkilos? Magandang balita, ang mga tamang pagkain ay maaring mag-relax ng iyong mga kalamnan, magpabuti ng sirkulasyon, at pigilan ang mga pulikat bago pa man ito magsimula. Sa video ngayon, ibubunyag natin ang nangungunang tatlong superfood na tumutulong sa mga senior na manatiling walang pulikat, mapanatiling malakas ang mga kalamnan, at magkaroon ng mas mahusay na mobility. Kaya't manatili lang dahil ayaw ninyong palampasin ang mga life-changing nutrition tips na ito. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung saan kayo nanonood ngayon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong. At huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang mga health boosting tip mula sa Health 365 una. Pag-usapan natin ang itlog. Sa dami ng mga pagkaing mayaman sa sustansya na sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan, ang itlog ay namumukod-tangi bilang isang powerhouse ng mahahalagang bitamina at mineral. Ngunit paano nga ba eksaktong nakakatulong ang mga itlog sa pamumulikat ng binti sa mga nakatatanda? Sabay-sabay nating tuklasin. Ang pagkapagod ng kalamnan ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pulikat. At ang protina ay mahalaga para sa pagkumpuni at pagpapanatili ng kalamnan. Ang mga senior ay madalas makaranas ng age-related muscle loss o sarcopenia na nagpapataas ng kanilang tsansang magkapulikat at manghina. Ang itlog ay isang kumpletong mapagkukunan ng protina. Ibig sabihin, naglalaman ito ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid. Ang isang malaking itlog ay nagbibigay ng 6 na gramo ng mataas na kalidad na protina na tumutulong sa muling pagbuo ng mga hibla ng kalamnan at bawasan ang pagkapagod nito. Pinapabuti nito ang kahusayan ng pag-urong ng kalamnan na nagpapababa sa dalas ng pulikat. Ang pagsama ng itlog sa dieta ay sumusuporta sa lakas at tibay ng kalamnan na nagpapababa sa posibilidad ng masakit na pamumulikat. Paano sinusuportahan ng vitamin D sa itlog ang pagsipsip ng calcium at paggana ng kalamnan? Ang vitamin D ay critical para sa pagsipsip ng calcium at pag-urong ng kalamnan. Kung walang sapat na vitamin D, maaring magkaroon ng panghihina ng kalamnan, pulikat, at maging ng chronic pain. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga senior na may kakulangan sa vitamin D ay nakakaranas ng mas madalas at mas matinding pamumulikat sa binti. Ang pula ng itlog ay natural na naglalaman ng vitamin D na sumusuporta sa kalusugan ng buto at kalamnan. Bagamat ang pagpapaaraw ang pinakamahusay na paraan upang makagawa ng vitamin D, maraming nakatatanda ang hindi gaanong nakakalabas. Kaya mahalaga ang mga pagkain bilang source nito. Ang pagkain ng itlog ay makakatulong sa mga senior na mapanatili ang tamang antas ng vitamin D na nagpapababa ng panganib sa pulikat. Makakatulong ba ang regular na pagkain ng itlog para maiwasan ang muscle cramps na nauugnay sa kakulangan sa vitamin D o ngunit maaring hindi sapat ang dieta lamang? Ang isang itlog ay naglalaman ng humigit kumulang 40 IU ng vitamin D, habang ang inirerekomendang pang-araw-araw na dosis para sa mga senior ay 800 hanggang 1,000 IU upang maparami ang nakukuhang vitamin D. Maaring ipares ng mga senior ang itlog sa mga fortified dairy products, gatas, yogurt o matatabang isda, salmon, sardinas. Isaalang-alang ang pag-inom ng vitamin D supplement kung mababa ang antas nito. Maglaan din ng oras sa labas para sa natural na produksyon ng vitamin D.
Habang nakakatulong ang itlog sa vitamin D, ang pagsasama-sama nito sa iba pang mga source ay titiyak ng mas mabuting kalusugan ng kalamnan at buto na nagpapababa ng mga insidente ng pamumulikat. Ang vitamin B12 ay may direktang papel sa paggana ng mga nerbiyos. Kapag mababa ang antas nito, nagiging depektibo ang mga signal ng nerbiyos na humahantong sa biglaang pag-ikli ng kalamnan, pangingilig, at pamamanhid. Nakakatulong ang itlog na protektahan ang kalusugan ng nerbiyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng B12 at choline na nagtutulungan upang suportahan ang insulasyon ng nerbiyos myelin sheath. Mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mga kalamnan at nerbiyos para sa maayos na pag-urong at pag-relax at maiwasan ang mga pulikat na kaugnay ng neuropathy na karaniwan sa mga may diabetes at mga senior. Ang regular na pagkain ng itlog ay sumusuporta sa integridad ng nerbiyos na tumutulong bawasan ang mga maling signal na nagdudulot ng pamumulikat. Mas madaling kapitan ba ng pamumulikat ang mga nakatatanda kung mababa ang kanilang B12 at paano makakatulong ang itlog o mas vulnerable ang mga senior sa kakulangan sa B12 dahil sa nabawasang produksyon ng asido sa tiyan na naglilimita sa pagsipsip ng B12. Ang mga karaniwang gamot tulad ng metformin o para sa acid reflux ay nakakababa rin ng antas ng B12 at gayon din ang mababang pagkonsumo ng mga pagkaing mula sa hayop. Ang kakulangan sa B12 ay maaaring magdulot ng madalas na pamumulikat at panghihina, pinsala sa nerbiyos na humahantong sa pakiramdam ng pagkapaso, pamamanhid o pangingilig, at anemia na nagpapababa ng supply ng oxygen sa mga kalamnan. Ang itlog ay isang senior-friendly na source ng B12, madaling tunawin at isang simpleng paraan upang maiwasan ang mga kakulangan na nagdudulot ng pulikat. Habang ang karne, isda, at dairy ay mahusay na source ng B12, ang itlog ay nag-aalok ng alternatibong mas mababa sa taba kumpara sa pulang karne. Mas madaling tunawin para sa mga senior na may mahinang panunaw at mayaman sa kombinasyon ng protina at mga bitamina, hindi lang B12. Para sa mga vegetarian na kumakain ng dairy ngunit umiiwas sa karne, ang itlog ay isa sa pinakamahusay na paraan para mapanatili ang antas ng B12. Ilang itlog bawat linggo ang dapat kainin ng mga senior upang suportahan ang kalusugan ng kalamnan nang hindi tumataas ang alalahanin sa kolesterol. Kinukumpirma ng mga bagong pananaliksik na ang katamtamang pagkonsumo ng itlog hanggang 7 itlog bawat linggo ay ligtas para sa karamihan ng tao at hindi gaanong nakakaapekto sa antas ng kolesterol sa malusog na mga senior. Para sa mga may sakit sa puso o mataas na kolesterol, ipinapayo na kumonsulta sa doktor. Ngunit ang pagpapalit ng processed meats sa itlog ay maaari pa ring maging isang pagpipiliang makapuso. Makakatulong ba ang itlog na bawasan ang nocturnal leg cramps, pamumulikat sa gabi sa mga senior o? Ang nocturnal leg cramps ay madalas na nauugnay sa hindi maayos na paggaling ng kalamnan, kawalan ng balanse sa electrolytes, at problema sa nerbiyos. Dahil ang itlog ay nagbibigay ng protina para sa pagkumpuni ng kalamnan, B12 proteksyon sa nerbiyos, vitamin D, at calcium paggana ng kalamnan. Ang pagsama ng itlog sa hapunan o almusal ay makakatulong na balansehin ang mga sustansya at suportahan ang paggaling ng kalamnan sa gabi na nagpapababa ng pamumulikat.
Ang ilang mga senior ay maaaring kailangang ayusin ang kanilang pagkonsumo ng itlog batay sa kanilang kondisyon sa kalusugan. Ang mga senior na may sakit sa bato ay maaaring kailanganing limitahan ang kanilang pagkonsumo ng protina, kumonsulta sa doktor. Ang mga may mataas na kolesterol ay maaaring kumain ng puti ng itlog sa halip na buong itlog. Ang mga may diabetes ay dapat ipares ang itlog sa mga pagkaing mayaman sa fiber gulay, whole grains para sa mas mahusay na kontrol sa asukal sa dugo. Para sa karamihan ng mga nakatatanda, ang itlog ay isang lubhang kapaki-pakinabang na pagkain na sumusuporta sa kalamnan, nerbiyos at pangkalahatang kalusugan. Upang mapakinabangan ang mga benepisyo, dapat kumain ng itlog ng regular ang mga senior 6 hanggang 7 bawat linggo. Ipares ito sa iba pang pagkaing masustansya tulad ng madahong gulay, dairy, at mani, at manatiling hydrated at panatilihin ang balanseng electrolyte. Para sa mga senior na naghahanap na bawasan ang pamumulikat sa natural na paraan, ang itlog ay isang simple at epektibong karagdagan sa dieta. Kaya sa susunod na maghahanda kayo ng almusal, isaalang-alang ang pagdaragdag ng itlog sa plato. Ito ay isa sa pinakamahusay na pagpipilian para sa kalusugan ng kalamnan. Pangalawa, ang saging. Ang potassium ay isang mahalagang mineral para sa pag-urong ng kalamnan, pagpapadala ng signal ng nerbiyos, at balanse ng likido sa katawan. Kapag bumaba ang antas ng potassium hypokalemia, mas nagiging madaling kapitan ng pulikat ang mga kalamnan. Ang saging ay isa sa pinakamahusay na natural na source ng potassium. Ang isang katamtamang saging ay naglalaman ng mga 420 mg na 12% ng inirerekomendang pang-araw-araw na dosis. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tamang antas ng potassium, nakakatulong ang saging na i-regulate ang pag-urong ng kalamnan at maiwasan ang mga biglaang pag-ikli. Tiyakin ang maayos na komunikasyon ng nerbiyos para sa kontrol ng kalamnan at balansehin ang mga likido sa katawan na nagpapababa ng mga pulikat na dahil sa dehydration. Para sa mga senior, ang pagkain ng 1 hanggang 2 saging araw-araw ay makakatulong ng malaki na bawasan ang dalas ng pamumulikat. Ano ang nangyayari kapag masyadong mababa ang antas ng potassium at paano ito nakakatulong sa pamumulikat ng kalamnan? Tumutulong ang potassium na magpadala ng mga electrical signal sa pagitan ng mga nerbiyos at kalamnan. Kapag bumaba ang antas ng potassium, nagiging sobrang excitable ang mga kalamnan na humahantong sa madalas na pamumulikat. Nabubulabog ang mga signal ng nerbiyos na nagpapataas ng panganib ng hindi sinasadyang pag-urong ng kalamnan. Nawawalan ng kakayahan ang mga selula na balansehin ang mga likido na nagdudulot ng paninigas ng kalamnan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga senior ay mas nanganganib sa kakulangan sa potassium dahil sa nabawasang gana sa pagkain o hindi magandang dieta. Mga side effect ng gamot hal, diuretics para sa presyo ng dugo, labis na pagpapawis or dehydration sa pamamagitan ng pagsasama ng saging sa dieta. Natural na mapupunan ng mga senior ang antas ng potassium at masuportahan ang normal na paggana ng kalamnan. Ang magnesium ay isa pang mahalagang mineral para sa pag-relax ng kalamnan at paggana ng nerbiyos. Nakakatulong itong bawasan ang pagiging excitable ng kalamnan na pumipigil sa biglaang pulikat, sumusuporta sa produksyon ng ATP na nagbibigay ng enerhiya para sa mga kalamnan at nagre-regulate ng balanse ng calcium at potassium.
na mahalaga para sa tamang paggana ng kalamnan. Bawat saging ay naglalaman ng 32 miligram ng magnesium na nakakatulong sa pag-iwas sa paninikip at pag-ikli ng kalamnan. Dahil maraming senior ang hindi nakakakuha ng sapat na magnesium, ang pagkain ng saging kasama ng iba pang pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng mga mani at madahong gulay ay makakatulong na mabawasan ang pamumulikat at mapabuti ang paggaling. Ang nocturnal leg cramps, pamumulikat sa gabi, ay madalas na nauugnay sa kawalan ng balanse sa electrolytes, mababang potassium, magnesium, mahinang sirkulasyon, at dehydration. Dahil ang saging ay naglalaman ng potassium, magnesium, at carbohydrates na sumusuporta sa hydration. Ang pagkain ng saging 1 hanggang 2 oras bago matulog ay maaring makatulong na i-relax ang mga kalamnan. Bawasan ang tindi ng pulikat, balansehin ang electrolytes na pumipigil sa pamumulikat sa gabi, at suportahan ang kalidad ng tulog sa pamamagitan ng pagbabawas ng tensyon sa kalamnan. Paano nakakatulong ang vitamin B6 sa saging sa paggana ng nerbiyos at paggaling ng kalamnan? Ang vitamin B6 ay isang pangunahing sustansya para sa kalusugan ng nervous system. Nakakatulong itong i-regulate ang mga neurotransmitter na kumukontrol sa paggalaw ng kalamnan, bawasan ang pamamaga, na tumutulong sa mas mabilis na paggaling ng kalamnan pagkatapos mag-ehersisyo at mapabuti ang produksyon ng pulang selula ng dugo, na tinitiyak na ang mga kalamnan ay nakakatanggap ng sapat na oxygen. Bawat saging ay nagbibigay ng 0.4 miligram ng vitamin B6 na halos 30% ng pang-araw-araw na pangangailangan para sa mga senior. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mababang antas ng vitamin B6 ay maaaring humantong sa mas madalas na pamumulikat at pag-ikli ng kalamnan dahil sa problema sa nerbiyos. Mas mataas na antas ng pamamaga na nagiging dahilan upang maging mas madaling makaranas ng sakit at paninigas ang mga kalamnan, at nabawasang produksyon ng enerhiya na humahantong sa pagkapagod ng kalamnan. Isang pag-aaral noong 2018 ang natuklasan na ang mga senior na may mababang pagkonsumo ng vitamin B6 ay nakaranas ng mas madalas na pamumulikat sa binti. Dahil ang saging ay nagbibigay ng natural na source ng vitamin B6, nakakatulong itong maiwasan ang mga problemang kalamnan na nauugnay sa nerbiyos. Tumutulong ang saging na ibalik ang antas ng potassium at magnesium, na binabawasan ang mga pulikat na nauugnay sa electrolyte, nagbibigay ng natural na asukal at tubig na nagtataguyod ng hydration, at binabalanse ang antas ng sodium, na mahalaga para sa pag-urong at pag-relax ng kalamnan. Para sa mga senior, ang pananatiling hydrated at pagkonsumo ng mga pagkaing may electrolyte tulad ng saging ay nakakatulong na mapanatiling maayos ang paggana ng mga kalamnan. Habang sinusuportahan ng saging ang hydration, dapat itong ipares sa sapat na pag-inom ng tubig kung ang pamumulikat ay dahil sa dehydration. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay kasing halaga ng pagkain ng saging. Para sa pinakamahusay na resulta, uminom ng hindi bababa sa 6 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw. Kumain ng saging kasama ng tubig o coconut water na naglalaman din ng electrolytes sa pamamagitan ng pagpapanatili ng balanse sa parehong likido at electrolyte. May iwasan ng mga senior ang mga pulikat na dulot ng dehydration. Ilang saging ang dapat kainin ng mga senior bawat araw upang maiwasan ang pamumulikat sa binti. Ang tamang dami ay nag-iiba, ngunit sa pangkalahatan. Ang isang saging bawat araw ay nagbibigay ng sapat na potassium at magnesium upang suportahan
ang kalusugan ng kalamnan. Ang dalawang saging bawat araw ay maaaring makinabang sa mga madalas na nakakaranas ng pamumulikat dahil mataas sa natural na asukal ang saging. Dapat itong kainin ng may moderasyon ng mga senior na may diabetes, kasama ng mga pagkaing may fiber tulad ng mani o whole grains upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. Para sa mga senior na nakakaranas ng madalas na pamumulikat, ang pagkain ng isang saging araw-araw, pananatiling hydrated, at pagpapanatili ng balanseng dieta ay maaaring makabuluhang mapabuti ang paggana ng kalamnan at mabawasan ang dalas ng pulikat. Pangatlo, ang mga mani at buto. Bagamat kilala ang mga pagkaing mayaman sa potassium at magnesium tulad ng saging at madahong gulay sa pag-iwas sa pulikat. Ang mga mani at buto ay isa pang makapangyarihang karagdagan sa dieta na maaaring makabuluhang mapabuti ang kalusugan ng kalamnan at maiwasan ang pamumulikat, puno ng magnesium, potassium, protina at malusog na taba. Sinusuportahan ng mga mani at buto ang pag-relax ng kalamnan, sirkulasyon, at balanse ng electrolytes. Ating alamin kung paano mapapanatiling malakas at walang pulikat ang mga kalamnan ng mga senior sa tulong ng almendras, buto ng kalabasa, kasoy, at iba pang mga mani. Maraming mga senior ang hindi nakakakuha ng sapat na magnesium na nagiging dahilan ng madalas at masakit na pamumulikat. Ang mga mani at buto ay isa sa pinakamahusay na natural na source ng magnesium, kaya't madali itong paraan upang maiwasan ang pulikat. Nilalaman ng magnesium bawat 1 noon sa 28 g na serving buto ng kalabasa, 168 mg, 40% ng pang-araw-araw na pangangailangan almendras, almonds, 77 mg, 20% ng pang-araw-araw na pangangailangan kasoy, cashews, 74 mg, 19% ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pagkain ng isang maliit na dakok ng mga mani araw-araw ay makakatulong na maibalik ang antas ng magnesium at mapanatiling relax at malusog ang mga kalamnan. Bagamat ang saging ay madalas na iniuugnay sa potassium, maraming mani at buto rin ang nagbibigay ng mahalagang mineral na ito. Nilalaman ng potassium bawat 1 ounce sa 28 g na serving pistachios, 290 ml almendras, 200 mg kasoy, 116 mg. Ang mga electrolyte tulad ng magnesium at potassium ay nawawala sa pamamagitan ng pawis. Kaya mahalaga ang pagpapalit sa mga ito para sa paggaling ng kalamnan at pag-iwas sa pulikat. Bakit maganda ang mga mani at buto para sa pagpapanumbalik ng electrolytes? Mataas sa parehong magnesium at potassium na sumusuporta sa paggaling ng kalamnan. Naglalaman ng malusog na taba na nagpapababa ng pamamaga ng kalamnan, nagbibigay ng protina na tumutulong sa pagkumpuni ng kalamnan para sa mga senior na nakakaranas ng pulikat pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Ang pagkain ng isang dakok ng mani o pagdaragdag ng mga buto sa pagkain ay makakatulong na maibalik ang mga nawalang mineral at mapanatiling walang pulikat ang mga kalamnan. Ang malusog na taba sa mga mani at buto ay sumusuporta sa daloy ng dugo na tinitiyak na ang mga kalamnan ay nakakatanggap ng sapat na oxygen at sustansya upang gumana ng maayos. Ang omega-3 fatty acids na matatagpuan sa walnuts at flax seeds ay nagpapababa ng pamamaga ng kalamnan. Ang monounsaturated fats na matatagpuan sa almendras at kasoy ay nagpapabuti ng sirkulasyon, na nagpapababa ng panganib sa pulikat. Yang hindi magandang sirkulasyon ay maaring magdulot ng masakit na pamumulikat, lalo na sa gabi.
sa pamamagitan ng regular na pagkonsumo ng mga mani. Mapapabuti ng mga senior ang daloy ng dugo at mababawasan ang mga insidente ng pamumulikat. Makakatulong ba ang pagkonsumo ng mga mani at buto na bawasan ang pamamaga na nag-aambag sa pagkapagod at pamumulikat ng kalamnan? Oo, ang talamak na pamamaga ay sumisira sa tisyu ng kalamnan at ginagawang mas madaling kapitan ng pamumulikat at pananakit ang mga senior. Ang mga mani at buto ay naglalaman ng mga antioxidant at anti-inflammatory compounds na nagpapababa ng oxidative stress sa mga kalamnan. Nagpapababa ng pamamaga na nagpapahintulot sa mas mabilis na paggaling ng kalamnan at sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan ng kalamnan na pumipigil sa madalas na pulikat. Para sa mga senior na nakikipaglaban sa talamak na pananakit ng kalamnan o arthritis, ang pagdaragdag ng walnuts, flax seeds, at almendras sa kanilang dieta ay maaaring magbigay ng natural na benepisyong anti-inflammatory. Bagamat lahat ng mani at buto ay nagbibigay ng mahahalagang sustansya, ang ilan ay partikular na kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng kalamnan dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng magnesium, potassium, at protina. Pinakamahusay na mga mani at buto para maiwasan ang pamumulikat buto ng kalabasa. Pinakamataas sa magnesium 168 mg bawat onsa. Almendras mahusay na source ng parehong magnesium at potassium. Pistachios isa sa pinakamahusay na mani para sa potassium 290 mg bawat onsa. Kaso'y mataas sa magnesium at malusog na taba para sa sirkulasyon. Walnuts mayaman sa omega-3 na nagpapababa ng pamamaga ng kalamnan. Para sa pinakamahusay na resulta, dapat kumonsumo ang mga senior ng iba't ibang uri ng mga mani at buto upang makinabang sa iba't ibang sustansyang sumusuporta sa kalamnan. Ilang mani at buto ang dapat kainin ng mga senior araw-araw upang maiwasan ang pamumulikat sa binti bagamat masustansya ang mga mani at buto. Mataas din ang mga ito sa kalorya, kaya mahalaga ang tamang sukat. Inirerekomendang dami isang maliit na dako kung ano-onsa ng mga mani bawat araw, mga 20 almendras o 2 kutsara ng buto, magbudbod ng buto, flax seeds, chia, pumpkin seeds sa mga pagkain para sa dagdag na benepisyo. Pinakamahusay na oras upang kumain ng mga mani at buto para sa kalusugan ng kalamnan, kasama ng pagkain. Nakakatulong sa pagsipsip ng sustansya at balanse ng electrolyte. Bago matulog, maaaring bawasan ang pamumulikat sa gabi sa pamamagitan ng pagpapanatiling relax ng mga kalamnan. Pagkatapos mag-ehersisyo, nakakatulong na maibalik ang mga nawalang electrolytes at tumutulong sa paggaling ng kalamnan. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga mani ng may moderasyon, maiiwasan ng mga senior ang pulikat habang pinapanatili ang isang balanseng dieta. Bagamat maraming benepisyo ang mga mani at buto, may ilang dapat isaalang-alang. Mataas na kalorya, ang sobrang pagkain ng mani ay maaaring humantong sa pagtaas ng timbang, kaya mahalaga ang tamang sukat. Maalat o processed na mani. Ang mataas na sodium sa maalat na mani ay maaaring mag-ambag sa dehydration na nagpapataas ng panganib sa pulikat, allergy. Ang ilang tao ay maaaring may allergy sa mani, kaya dapat isaalang-alang ang mga alternatibong source ng magnesium at potassium. Problema sa pagtunaw. Ang mga mani at buto ay mayaman sa fiber na maaaring magdulot ng paglobo ng tiyan o discomfort sa mga senior na may sensitibong panunaw. Solusyon, pumili ng walang asin, hilaw, o dry roasted na mga mani at kumain ng may moderasyon
upang matamasa ang pinakamataas na benepisyo sa kalusugan ng kalamnan nang walang mga side effect para sa mga senior na naghahanap na natural na bawasan ang pamumulikat. Ang pagkain ng isang maliit na dakok ng mga mani o pagdaragdag ng mga buto sa pagkain araw-araw ay maaring maging isang madali at masarap na paraan upang suportahan ang kalusugan ng kalamnan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiclick ang like button. Malaki ang naitutulong nito para makapaghatid pa kami ng mas mahahalagang content. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa amin ang inyong mga saloobin, tanong, o kung anong paksa ang gusto ninyong talakayin sa susunod. Gustong-gusto naming makarinig mula sa inyo. At syempre, i-click ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi kayo mahuli sa aming mga pinakabagong health tips at insights. Manatiling may kaalaman, manatiling malusog, at magkita-kita tayo sa susunod na video.